Welcome back to my channel, guys. And today, isa na namang loan app yung ating sisilipin. Tapos yung loan app na to, nakita ko pa dun sa YouTube feeds mismo. So, meron siyang ad. At nung pinuntahan ko sa Google Play Store, guys, yung app na to, sabi niya ay fast approval daw siya kasi. And up to 20,000 pesos yung pwede niyang ma-loan. So, yung loan app na to, guys, yung pangalan niya ay si Fast Pera. So, legit ba tong si Fast Pera? Okay ba to o hindi? Then, if you want to learn more, then please keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. Titingnan natin, guys, kung legit ba to? Okay ba to? Wag na lang. By the way, guys, this video is not sponsored and based on my personal experience kasi dinownload ko yung app na hindi nyo muna kailangang subukan, guys. Kung kayo'y nagbabalak pa lang, then panoorin nyo na muna yung video na to. Yung pangalan ng loan app, guys, ay si Fast Pera Online. So, nakita ko siya dun sa YouTube feed kasi meron siyang ad. Tapos, nung kinik ko yung info, napunta ako dun sa Google Play. Aba, nasa Google Play siya. So, yung loan app na to ay operated by Kusog Pera Lending pala, guys. Pupunta ka dun sa list of recorded online lending platforms sa SEC. Siya rin yung company na nag-ooperate sa kay Kusog Pera, tsaka kay Snap Pera. At nung pumunta ako ng SEC, guys, doon ko nalaman na itong si Fast Pera, wala dun sa registered online lending platform sa SEC. Para sa akin, red flag na yan, ha? But for the sake of checking kung okay ba siya, papakita ko yung screenshots dito. Kaya wag nyo munang i-download. Panoorin nyo na muna yung video na to. So, pagkatapos mo siyang install, so, i-open mo na siya syempre. Baka ako kasi bakit sinasabi niyang webpage not available. Natatakot ako sa mga ganitong apps. Yung, alam mo, yung sira-sira yung mobile platform nila. Ako sa mga apps na to, guys, ha? Pero let's continue. Kung i-click mo yung I agree and continue, mapupunta ka doon sa kung saan hihingin niya yung phone number mo, magpapadala siya ng verification code, at pwede mo rin daw skip yung referral code kung sakali wala kang referral code. Pagkatapos, mag-a-agree ka doon na na-read mo na yung privacy policy nila, tsaka mo i-click yung sign in. So yung next window, meron siyang note. In the efforts to prevent fraud, yada, 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 so i-click mo yung okay kung gusto mong mag-proceed. Yan, sasabihin na you can loan from 1,500 to 20,000 pesos. Siyempre, kapag may ganyan, guys, expect na kayo na magsisimula kayo dun sa 1,500. Yung intriguing dito kasi sabi niya 125 days daw yung term. Aba, makakalamang kaya siya dun sa mga loan apps na yung sinasabi ay pa 7 days lang. So, muna kayo mag-download, guys. Let's continue. So, i-click mo yung verify now kung gusto mong mag-proceed. At yon hihingi na kaagad siya ng personal information mo at magsisimula siya dun sa valid ID. Yung mga valid IDs na pwede niyang tanggapin ay from national ID down to postal ID. So, ito po yung list. Hindi ko na po sasabihin lahat. Bulol-bulol kasi ako palagi. Kaya yan, basahin nyo na lang, guys. So, yun yung mga valid IDs na tinatanggap niya. So, next nun ay pakita niya sa inyo kung paano mo daw i-picturean yung ID. Sa mga nahihirapan mag-picture dyan, sundin nyo na lang yung suggestion niya dito. Tapos, i-click mo either yung album or camera. So, pwede kang magpili dun sa album kung dati mo nang napicturean yung ID mo. Kung ngayon mo palang pipicturean, then i-click mo yung camera. Pagkatapos nun, ayan, pipicturean mo na. And buti naman pala, yung pagsiselfie kasama ng ID mo ay optional lang. At pag kinlik mo yung submit, pwede ka na mag-proceed. So, lumabas yung current loan naman. So, yun daw kunyari yung offer niya. 2,000 daw. So, kung gusto mo mag-continue, so, i-click mo yung borrow now. Hihingin yung other information mo. So, tulad ng tatanong niya kung when ka kailangan i-contact. Because of this, I feel like may tatawag muna bago kanya i-approve or i-decline. So, i-click mo lang yung submit. Next, hihingin niya na po yung employment information mo. So, job type, tsaka years of service in the current company. So, may drop down po dyan na i-click. Pipiliin mo lang yung answer na nag-a-apply sa'yo. And then, next nyan, ibibigay mo yung monthly income nyo, guys. Company name, address ng company, tapos office telephone number. So, yung mga ganito, hihingin niya talaga, ha. Tapos, tatanong niya rin kung kailan ka mag-payday. So, ilalagay mo yan dyan. Tapos, pagkatapos noon, click mo lang submit. Next is yung bank info na. Pero there are two ways daw na pwede niyang ipadala yung perang uutangin mo. So, pwede siyang online transfer. So, pag kinlik mo yung name of disbursement bank, pwede siyang GCash or yung mga bangko na nakalista doon.
Pwede rin namang cash pick up. So, kung cash pick up, yung choice mo dito is MU Villar lang. So, pag pinili mo yung cash pick up, yung hihingi niya is yung pangalan mo, tapos yung email. Dapat valid po yung email. Nasa inyo na yan kung ano yung gusto nyong mode of disbursement, guys. So, pagkatapos nyo doon, mapupunta na kayo sa contact information. Yun yung paborito ng lahat, yung magbibigay ng contact info. Yung hihingi niya ay not 1, but 5 contact references, guys. At lalabas po yung window na to kung saan hihingi po siya ng permission na i-access yung contact list mo kasi hindi ka pwede maglagay-lagay ng kung anong number lang dyan. Kailangan yung contact reference ay pipiliin mo dun sa phone book mo. Kaya pagkatapos mo magbigay ng limang contact reference, kapag okay na yung lahat ng mga info na binigay mo, mag-green po yung mga ganito, saka pwede mo nang maklik yung submit. Kaya yun, lalabas yung kanyang offer. So, hindi mo ma-expect na kaagad kanyang ma-o-offera ng 20,000 pesos kasi repeat borrowing will increase loan limit and time. So, ngayon nga, sabi niya is 1,000 to 2,000 lang. And regardless of the kunyari, papipiliin ka pa niya kung gusto mong long-term na 121 or 123 days. Pero pag-click mo ng submit, naku, 7 days pa rin lang naman yung lalabas na offer ng term para sa'yo. So, hindi po siya parang long-term. Kung sakali may long-term, alam ko na to. Pa-extend lang to. But yung actual loan term mo dito ay 7 days lang. Sabi pa nga dito, limited time promo, make payment for first schedule and get second schedule payment waive. Ewan ko kung anong ibig sabihin nila. Red flag na talaga to. Ayoko ng ganito. 1,000 na uutangin mo ha. 7 days po. Hindi 121 days. So, first schedule mo daw is 1,951. Second schedule payment, 100. Ewan ko kung anong dramang to. Yung sa baba, yun yung dapat yung i-take note. Yung issued amount, yun lang yung matatanggap nyo. Yung issued amount o yung matatanggap mo is 1,240. Bakit? Dahil kakaltas po siya ng service fee na 760. Tsaka interest. Wow, kunyari, ang baba-baba ng interest, pero dun siya bumabawi sa service fee. So, hindi mo makukuha ng buo yung 2,000, guys, or 1,500 man. Kasi ang laki-laki ng kanyang service fee na ikakaltas. Pero yung babayaran mo ay 1,951, whichever. That's not the point. The point is, ang laki ng ikakaltas niya, guys. Pag mataas-taas na yung amount ng loan mo, mai-imagine mo rin kung gaano rin kataas yung ikakaltas ng service fee. So, ako, para sa akin, ayoko ng ganito, bes. Not to mention na yung platform na to, andun nga si Kusog Pera sa Securities and Exchange Commission na website, pero yung platform mismo na Fast Pera, wala dun. So, ewan ko sa inyo ha, pero para sa akin, ayoko, mag-back out ako. Kung ayaw mo, wag mo nang ituloy. Wag mo nang i-click yung confirm. Kung meron man ako, guys, nakalimutan, just put it in the comment section below. Or kung meron man kayong gustong isuggest, put it in the comment section below as well. And I really hope, guys, na matuto tayong mag-intindi, magkilatis ng mga loan app bago tayo umutang dito. So, goodbye for now and I'll see you on my next vlog. Bye!